Ate, itabi mo na yung mga luma mong biskotso. Nakakahiya sa mga bisita. Hindi mo ba natatandaan? Pumirma ka na. Wala ka na sa posisyon para mag-utos dito. Ang boses ni Beatriz ay hindi na ang boses ng batang kapatid na pinalaki ni Corazon sa hirap at ginhawa. Malamig ito, matigas, at tila ba isang talim na unti-unting humihiwa sa puso ni Corazon sa gitna ng nagkakagulong plaza ng Iloilo. Kasagsagan ng fiesta at ang amoy ng inihaw na pagkain at ingay ng banda ay dapat sana'y nagdadala ng saya. Ngunit para kay Corazon, ang mundo ay biglang tumigil. Nakatingin ang lahat, ang kapitan ng barangay, ang mga matatandang suki ng kanyang maliit na panaderya at ang mga turista. Hawak ni Corazon ang isang basket ng kanyang bagong luto na biskotso. Ang mga tinapay na maingat ang hinanda mula pa madaling araw, gamit ang lumang pugon na minana niya sa kanilang ina. Pero sa harap niya, sa malaking entablado na may titulong Biskotso Moderno, ang bagong mukha ng Iloilo, ay nakatayo si Beatriz na suot ang isang mamahaling business suit. Katabi ang asawa ni Corazon na si Nestor. Anong sinasabi mo, Beatriz? Nanginginig ang boses ni Corazon. Ako ang nagturo sa'yo kung paano humawak ng harina. Ako ang nagpuyat para makapagtapos ka. At itong mga biskotso ko, ito ang hinahanap-hanap ng mga tao dito sa atin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Beatriz bago siya lumingon sa mga tao. Pasensya na po kayo. Alam niyo naman ang ate ko, medyo napapagod na ang isip niya nitong mga nakaraang buwan. Ate, di ba napag-usapan na natin ito? Nag-retire ka na. Ibinigay mo na sa amin ang karapatan sa recipe at sa lupang kinatatayuan ng pugon mo para makapahinga ka. Parang bumbang sumabog sa pandinig ni Corazon ang bawat salita. Thailand, paano? Wala siyang natatandaang ganitong kasunduan. Lumingon siya kay Nestor, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat ng kita ng kanilang maliit na negosyo sa loob ng 20 taon. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito. Nasasabihin nitong nagkakamali si Beatriz. Ngunit lumapit si Nestor at hinawakan siya sa braso. Ang higpit ng pagkahahawak nito ay hindi isang pag-alo, kundi isang babala. Koreng, tama na. Nakakahiya sa barangay. Halika na, iuuwi na kita. Nakalimutan mo na naman bang uminom ng gamot mo? Nestor, anong gamot? Wala akong sakit, sigaw ni Corazon. Pero ang kanyang boses ay nabaon sa bulong-bulungan ng mga tao. Nakita niya ang mga sulyap ng awa mula sa kanyang mga kapitbahay, ang awang ibinibigay sa isang taong unti-unti nang nawawala sa sarili. Nakakaawa naman si Aling Koring. Bulong ng isang matandang suki sa gilid. Dati-rate, siya ang pinakamatalas dito. Ngayon, pati sariling kapatid at asawa, hindi na kinikilala ang mga desisyon. Dinala siya ni Nestor palayo sa entablado, palayo sa liwanag ng fiesta, at pabalik sa dilim ng kanilang lumang bahay. Habang naglalakad, hindi maalis ni Corazon ang tingin sa dambuhalang billboard sa kanto. Naroon ang mukha ni Beatriz, at sa ibaba nito ay ang pangalan ng kanilang negosyo, pero wala na ang pangalan ng kanilang ina. Biskotso Moderno, ang bagong pamantayan. Pagdating sa bahay, padulas na binitawan ni Nestor ang kanyang braso. Wala na ang mapagkunwaring malasakit sa mukha nito. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan ng isang lalaking matagal nang may itinatago. Huwag ka nang gagawa ng eksena, Kuring. Seryosong sabi ni Nestor habang nagsasali ng tubig. Pumirma ka sa mga papeles nung nakaraang buwan. Tanda mo ba nung sinabi ko sa iyong, kailangan nating ayusin ang titulo ng bahay? Isinama ko na doon ang paglipat ng negosyo kay Beatriz. Para rin naman ito sa atin, para lumago ang pera natin. Pero Nestor, hindi ko binasa ang lahat ng iyon. Dahil sabi mo, pirma lang ang kailangan para hindi tayo gibain ng munisipyo. Nang hihinang sagot ni Corazon. Niloko niyo ako. Niloko niyo ako ng kapatid ko. Niloko? Tumawa ng bahagya si Nestor, isang tunog na nagpatayo ng balahibo ni Corazon. Tinulungan ka lang namin, Koring.
Sa tanda mong yan, hindi mo na kayang patakbuhin ang malaking korporasyon. At itong pugon mo? Marumi, mabagal, at amoy usok. Sa moderno, makina na ang gagawa ng lahat. Magpahinga ka na lang. Inabutan siya ni Nestor ng isang puting tableta. Inumin mo ito. Pamparelax yan. Masyado kang naging emosyonal sa labas. Tiningnan ni Corazon ang gamot. Nitong mga nakaraang linggo, palaging ganito. Pagkatapos niyang uminom, nagiging malabo ang kanyang paningin at madali siyang makalimot. Na yun lang nag-sink in sa kanya. Hindi ito gamot para sa kalusugan niya. Ito ay gamot para patahimikin siya. Palihim niyang ibinulsa ang tableta nang tumalikod si Nestor para sagutin ang kanyang cellphone. Sa gitna ng kanyang pagkalito at hapdi ng kalooban, isang maliit na bagay sa ibabaw ng mesa ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang business card na nahulog mula sa bulsa ni Nestor. Tinampot niya ito ng mabilisan. Hindi ito card ng panaderya. Ito ay mula sa isang real estate developer sa Manila at sa likod nito ay may nakasulat na halaga na may maraming zero. Kasunod nito ang mga salitang, "Full clearance of the ancestral lot once the structure is demolished." Nanigas ang buong katawan ni Corazon. Ang bahay na ito? Ang pugon ng kanyang ina? Hindi lang negosyo ang kinuha nila. Balak din nilang burahin ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Narinig niya ang yabag ni Nestor pabalik sa kusina. Mabilis niyang itinago ang card sa loob ng kanyang saya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi luha ang lumabas sa mga mata ni Corazon, kundi isang matalim na ningas ng galit. Ang babaeng buong buhay na nag-alay para sa pamilya ay nagising na sa katotohanan. Tapos ng fiesta, Koreng, sabi ni Nestor nang hindi tumitingin sa kanya. Matulog ka na. Bukas, iba na ang takbo ng buhay natin. Tumango lang si Corazon. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Oo, Nestor, naisip niya. Bukas, mag-iiba ang takbo ng buhay. Dahil ang biskotsyong kinamumuhian nyo dahil sa amoy ng usok at hirap, iyon ang magiging mitsa ng pagbagsak nyo. Hindi kita pinalaki, Beatriz, para lang maging magnanakaw. At hindi kita minahal, Nestor, para lang gawin akong bilanggo sa sarili kong tahanan. Humiga si Corazon sa kanyang kama, pero gising na gising ang kanyang diwa. Sa dilim, hinahaplos niya ang maliit na lamat sa dingding malapit sa kanyang unan. Isang lamat na saksi sa lahat ng sakripisyo niya. Doon, sa ilalim ng sahig, alam niyang nandoon pa rin ang lumang kahon ng kanyang ina. Ang kahon na naglalaman ng tunay na recipe. Ang recipe na hindi kailanman makukuha ng kahit anong makina. Ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimulang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal kay Corazon. Dati-rate sa ganitong oras ng madaling araw, ang buong kabahayan ay nababalot ng amoy ng bagong lutong biskotso at ang masayang kalansing ng mga tray. Ngayon, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na hilik ni Nestor sa kabilang silid ang naririnig. Dahan-dahang bumangon si Corazon. Tinitiyak na hindi lulukot ang banig. Ang kanyang mga kasukasuan ay nananakit, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa tensyong bumabalot sa kanyang katawan. Dinama niya ang bulsa ng kanyang duster. Nandoon pa rin ang business card na nakuha niya kagabi. Ang katotohanang balak, gibain ni Nestor ang kanilang tahanan, ay parang isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakita niya ang isang supot ng tinapay mula sa biskotso moderno. Kumuha siya ng isang piraso at kinagat ito. Walang lasa. Matamis, oo, pero kulang sa linamnam na nagmula sa tamang pag-alsa ng harina at sa usok ng kahoy. Ito ay pagkaing walang kaluluwa, katulad ng paraan ng pagpapatakbo ni Nestor sa kanilang buhay ngayon. Gising ka na pala, Koreng! Halos mabitawan ni Corazon ang baso sa gulat. Nakatayo si Nestor sa pinto ng kusina.
Madilim ang mukha at tila sinusuri ang bawat galaw niya. Nauuhaw lang ako, Nestor. Mahinang sagot ni Corazon. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging masunurin. Bakit hindi mo kinakain ang binili ni Beatriz? Masarap yan, gawa sa makabagong kagamitan. Sabi ni Nestor habang lumalapit. Kinuha niya ang supot ng tinapay at inilapag ito ng malakas sa harap ni Corazon. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo sa lumang pugon. Marumi na yon. At isa pa, nakalimutan mo na naman bang isara ang gripo kagabi? Buti na lang at chinek ko, kundi baka binahan na tayo. Kumunot ang noo ni Corazon. Isinara ko ang gripo, Nestor. Sigurado ako. Sigurado? Tumawa ng mapait si Nestor. Iyan ang problema sa iyo, Coring. Akala mo sigurado ka, pero ang totoo, bumibigay na ang isip mo. Kagabi nga, akala mo ay may kausap ka sa sala. Yun pala ay sarili mo lang ang kinakausap mo. Nag-aalala na kami ni Beatriz. Doon naramdaman ni Corazon ang tunay na takot. Alam niyang wala siyang kinausap kagabi. Alam niyang isinara niya ang gripo. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ni Nestor, kalmado, puno ng tila malasakit, ngunit may halong pananakot, ay nagpaparamdam sa kanya na baka nga nababaliw na siya. Ito ang gaslighting na unti-unting sumisira sa kanyang tiwala sa sarili. Baka pagod lang ako, bulong ni Corazon. Kaya nga kailangan mo ng pahinga. Bukas, kakausapin natin ang doktor na kakilala ko. Bibigyan ka niya ng mas malakas na gamot para hindi ka nangalilito, sabi ni Nestor sabay haplos sa buhok ni Corazon. Ang haplos na yon ay parang gapang ng ahas sa kanyang balat. Nang umalis si Nestor para maligo, mabilis na kinuha ni Corazon ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng cabinet. Kailangan niyang makausap si Aling Marta, ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay na kasama niyang nagtitinda sa palengke noon. Si Marta lang ang nakakaalam kung gaano katalas ang kanyang isip. Ngunit nang buksan niya ang contacts, nanlamig siya. Wala ang pangalan ni Marta. Wala ang pangalan ng lahat ng kanyang mga suki. Binuksan niya ang call logs. Burado lahat. Sinubukan niyang i-dial ang numero ni Marta na kabisado niya, ngunit lumabas sa screen, emergency calls only. Tiningnan niya ang settings ng phone. Nakablock ang lahat ng papalabas na tawag sa mga numerong hindi rehistrado. At ang rehistradong numero lang doon, kay Nestor at kay Beatriz. Nakulong na siya. Hindi lang sa loob ng bahay, kundi pati sa mundo ng komunikasyon. Ang kanyang asawa ay dahan-dahang pinuputol ang lahat ng kanyang koneksyon sa katotohanan. Maya-maya pa ay dumating si Beatriz. Suot nito ang kanyang mamahaling alahas, amoy pabango na tila gustong takpan ng amoy ng harina na dati ay ipinagmamalaki niya. Ate, heto ang mga papeles para sa insurance mo, sabi ni Beatriz nang hindi tumitingin ng diretsyo sa mga mata ni Corazon. Pirmahan mo na ito para kung sakaling may mangyari sa'yo, hindi kami mahirapan sa ospital. Tiningnan ni Corazon ang mga papel. Maraming pahina ito at ang mga letra ay masyadong maliliit. Insurance ba talaga ito, Beatriz? O isa na namang waiver para sa lupa? Biglang nagbago ang mukha ni Beatriz. Ate, ano bang klaseng tanong yan? Akala ko ba ay maayos na tayo? Ginagawa namin ito para sa iyo. Pagod na ako, ate. Pagod na ako marinig na ikaw ang nagpalaki sa akin, na utang ko sa iyo ang buhay ko. Pinabayaran ko na ang utang na loob na yan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyo, ngayong hindi mo nakaya ang sarili mo. Ang bawat salita ni Beatriz ay parang sampal kay Corazon. Ang utang na loob, na dapat ay nagbibigkis sa kanila, ay ginagamit na ngayon bilang armas para saktan siya. Hindi ko hinihingi ang bayad mo, Beatriz. Ang hinihingi ko lang ay ang katotohanan, sabi ni Corazon na may halong pait. Ang katotohanan ay matanda ka na, Corazon. Sigaw ni Beatriz bago padabog na lumabas ng kusina. Naiwang mag-isa si Corazon. Napatingin siya sa bintana, sa direksyon ng lumang pugon sa likod bahay. Doon,
Sa ilalim ng mga anino ng gabi at alikabok ng panahon, naroon ang tanging bagay na hindi nila kayang manipulahin, ang kanyang alaala at ang kanyang husay. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay, nakita niyang nanginginig ang mga ito. Baliw na nga ba ako? Tanong niya sa sarili. O sadyang ginagawa nila akong baliw para makuha ang lahat? Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Nestor mula sa sala. May kausap sa telpono. Oo, handa na ang lahat. Sa susunod na linggo, maililipat na ang titulo. Wala nang magagawa ang asawa ko. Konting tiis na lang, mawawala na rin ang sagabal na yan. Sagabal. Iyon ang turing sa kanya ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Mabilis na bumalik si Corazon sa kanyang silid at isinara ang pinto. Alam niyang hindi na sapat ang pag-iyak. Kung gusto nilang maglaro ng taguan ng katotohanan, pagbibigyan niya sila. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang magpatago ng kanyang susunod na hakbang. Kinuha niya ang tableta na ibinigay ni Nestor kagabi mula sa kanyang bulsa. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, inilagay niya ito sa loob ng isang maliit na bote ng pabango na walang laman. Iipunin niya ang mga ito. Gagamitin niya itong ebidensya balang araw. Habang nakatingin sa salamin, ang matandang Corazon na laging nakayuko ay dahan-dahang naglaho. Ang nakita niya ay isang babaeng may lamat ang puso, ngunit may bakal na determinasyon. Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong bahay. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang cliffhanger ay dumating nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Ang phone na akala niya ay kontrolado ni Nestor. Isang text message ang pumasok mula sa isang unknown number. Ang mensahe ay maikli lang, pero nagpabilis ng tibok ng puso niya. Aling Koring, huwag kang uminom ng kahit ano. Alam ko ang ginagawa nila. Magkita tayo sa likod ng simbahan bukas ng gabi. Sino ang taong ito? At paano nito nalaman ang impormasong akala ni Corazon ay siya lang ang nakakaalam? Kinabukasan, nagising si Corazon na may bigat sa dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng lihim na kanyang dala. Ang text message kagabi ay tila isang munting liwanag sa madilim na kalsadang kanyang tinatahak. Ngunit bago ang pagkikita sa simbahan, kailangan muna niyang harapin ang mga anino sa loob ng kanyang bahay. 9:00 ng umaga, nang dumating si Beatriz sa bahay, dalang isang makintab na pulang kahon. May tatak itong biskotso moderno sa gintong letra. Ang packaging ay pang-export. Malayo sa simpleng balot ng papel na ginagamit ni Corazon noon. Ate, heto. Tikman mo ang bunga ng paghihirap namin. Nakangiting sabi ni Beatriz habang inilalapag ang kahon sa mesa. Sold out kami sa fiesta kahapon. May mga order na rin kami para sa mga supermarket sa Manila. Sinasabi ko sa'yo, ito na ang maglulunsad sa atin sa tuktok. Tiningnan ni Corazon ang kahon. Para sa iba, simbolo ito ng tagumpay. Para sa kanya, ito ay parang isang kabaong na kinalalagyan ng kanyang mga pangarap. Salamat, Beatriz, mahinang sabi ni Corazon. Mukhang napakaganda ng kinalabasan. Siyempre naman, hindi na kami gumagamit ng lumang pugon na laging mausok. May industrial ovens na kami at ang sangkap? High grade lahat. Pagmamayabang ni Beatriz habang binubuksan ang kahon. Kumuha si Corazon ng isang piraso. Ang kulay nito ay masyadong dilaw, marahil dahil sa food coloring. Ang hugis ay perpekto. Pare-pareho ang bawat hiwa. Isang katangiang hindi makukuha sa kamay, kundi sa makina. Inilapit niya ito sa kanyang ilong. Naamoy niya ang mantikilya, pero wala ang amoy ng tuba o ang natural na pampaalsa na gawa sa tubig niyog na ginagamit niya sa loob ng 3 dekada. Isinakbat niya ang isang kagat. Malutong ito, oo. Pero ang lutong ay tila hangin lang na madaling nawawala. Pagkatapos ng ilang segundo, ang naiwang lasa sa kanyang dila ay matamis na tila asukal lang, walang lalim, walang linamnam na humahaplos sa lalamunan.
Napatitig si Corazon sa tinapay. Mali. Maling mali. Nagnahaw sila, oo. Nakuha nila ang listahan ng mga sangkap. Harina, asukal, itlog, mantikilya. Pero hindi nila nakuha ang kaluluwa ng biskotso ni Aling Rosa. Hindi nila nakuha ang tamang oras ng pag-alsa sa ilalim ng init ng araw bago isa lang sa pugon. Ang tinapay na ito ay isang magandang maskara na walang mukha. O ano, mas masarap rin sa gawa mo, di ba? Tanong ni Nestor na kakapasok lang, bitbit ang ilang folder. Iba ang lasa. Tipid na sagot ni Corazon. Iba dahil mas moderno, tawa ni Nestor. At yan ang dahilan kung bakit tayo yayaman. Sa susunod na linggo, kapag napirmahan na ang kontrata sa malaking investor, hindi na natin kailangan ang maliit na kusinang ito. Tumayo si Corazon, tila nahihilo. Magpapahinga lang muna ako sa kwarto. Inumin mo ang gamot mo, Coring. Huwag mong kakalimutan. Paalala ni Nestor na may halong diin. Pumasok si Corazon sa silid, pero hindi siya nahiga. Hinintay niyang marinig ang tawanan ni Nestor at Beatriz sa labas. Nang masigurong abala sila, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana na nakaharap sa likod bahay. Doon, nakita niya ang kanyang lumang pugon. Nakatiwangwang ito, puno ng agiw, at ang mga panggatong ay nakakalat na lang sa putikan. Napansin niya si Beatriz na lumabas at lumapit sa basurahan sa tabi ng pugon. May itinapon nitong isang plastic bag na puno ng mga reject na biskotso. Pagkaalis ni Beatriz, hindi nakatiis si Corazon. Lumabas siya ng dahan-dahan, tila isang magnanakaw sa sarili niyang bakuran. Pinuksan niya ang plastic bag sa loob ng basurahan. Kumuha siya ng isang durog na piraso at sinuri ito sa ilalim ng liwanag. Doon niya nakumpirma ang kanyang hinala. Ang loob ng tinapay ay may malalaking butas ng hangin. Tanda na mabilis ang pag-alsa pero hindi pantay ang luto. Hindi niyo nakuha ang tamang paraan ng pag-ubra sa init, bulong niya sa sarili. Akala niyo ay sapat na ang listahan ng sangkap. Bigla siyang nakarinig ng kalansing ng baso mula sa bintana ng kusina sa itaas. Sumilip siya ng bahagya. Nakita niya sina Nestor at Beatriz na nagtatagay ng mamahaling sampan. Ang mukha ni Nestor ay puno ng kasakiman, habang si Beatriz naman ay tila nalalasing sa ideya ng kapangyarihan. Cheers, Beatriz! Sa susunod na buwan, hindi lang Iloilo ang sakop natin. Kapag nakuha na natin ang pirma ng mga banyaga, pwedeng-pwede na nating gibain ang lumang bahay na ito, sabi ni Nestor. Pero Nestor, ang sabi mo ay gagawin lang natin warehouse ito? Tanong ni Beatriz. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Warehouse? Sayang ang lote, Beatriz. Gagawin nating state-of-the-art na factory at cold storage ito. At si Coring? Huwag kang mag-alala. Maililipat na natin siya sa isang special home sa Manila kung saan maaalagaan siya ng mabuti. Doon, hindi na niya maiistorbo ang business natin. Sagot ni Nestor na tila ba isang gamit lang ang pinag-uusapan. Napahawak si Corazon sa pader para hindi matumba. Special home. Ang ibig sabihin ni Nestor ay mental hospital. Doon siya itatapon ng sariling asawa kapag nakuha na nito ang lahat. Sigurado ka ba, Nestor? Baka hanapin siya ng mga kapitbahay. Tanong muli ni Beatriz. Sila pa? Sila pa? Halos lahat sila naniniwala nang nababaliw na siya. Isang salita ko lang sa barangay, lahat sila tumatango. Sinong maniniwala sa isang matandang ulyanin? Saka kapag nawala na ang bahay na ito at napatayuan na ng factory, wala na silang babalikan. Magpapasalamat pa sila dahil magkakaroon ng trabaho ang mga tao rito. Kumpiyansang sagot ni Nestor. Napapikit ng mariin si Corazon. Ang bawat salita ni Nestor ay parang latay sa kanyang likuran. Ang mga taong pinakain niya, ang barangay na tinulungan niya sa bawat sakuna, na yon ay ginagamit laban sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na hindi gumagawa ng ingay sa ibabaw ng mga tuyong dahon.
Bumalik siya sa loob ng bahay at mabilis na pumasok sa kanyang silid. Doon, napasandal siya sa pinto habang mabilis ang tibok ng puso. Hindi ito basta negosyo lang, isip niya. Ito ay pagbura sa akin. Pagbura sa lahat ng pinaghirapan ko. Gabi na nang muling tumingin si Corazon sa orasan. 10:00. Ito ang oras na karaniwang mahimbing na ang tulog ni Nestor dahil sa pagod sa pag-aasikaso ng mga papeles sa munisipyo. Kinuha ni Corazon ang kanyang itim na belo at ang kanyang lumang tsinelas na hindi lumilika ng tunog. Maingat siyang lumabas ng bintana sa likod ng bahay. Ang bintanang madalas niyang gamitin noon kapag kailangan niyang simulan ang pagmamasa bago pa magising ang lahat. Sa ilalim ng dilim, tinahak niya ang daan patungo sa simbahan ng Jaro. Ang bawat anino sa kalsada ay tila nagmamasid sa kanya, ngunit mas matimbang ang galit kaysa sa takot. Pagdating sa likod ng simbahan, malapit sa lumang kampanaryo, may nakita siyang isang figura na nakatayo sa ilalim ng puno ng acacia. Nakasuot ito ng jacket at may nakataklob na hood. "Sino ka?" Mahinang tanong ni Corazon, handang tumakbo kung sakaling tauhan ito ni Nestor. Dahan-dahang inalis ng tao ang kanyang hood. Nanlaki ang mga mata ni Corazon. "Lando? Ikaw ba yan?" Si Lando ay ang dating delivery boy ng panaderya ni Corazon, ang bata na itinuring niyang parang anak bago ito biglang tinanggal ni Nestor 3 buwan na ang nakalilipas, sa paratang na nagnanahaw daw ito ng benta. "Aling Kuring, pasensya na po kung tinakot ko kayo." Bulong ni Lando, bakas ang pag-aalala sa mukha. "Hindi po ako nagnanakaw noon. Tinanggal ako ni Sir Nestor dahil nakita ko siyang may kausap na doktor sa likod ng opisina. Nakita ko siyang nagbabayad para sa isang pekeng medical record." Napahawak si Corazon sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. "Pekeng record?" Ibig mong sabihin, opo. Yun ang ginagamit niya para ipakita sa mga investor at sa barangay na hindi na kayo kumpiyansang humawak ng desisyon. "At may isa pa po kayong kailangang malaman," sabi ni Lando habang may kinukuha sa loob ng kanyang jacket. "Nakuha ko po ito bago ako umalis. Isang draft ng kontrata na hindi pa napipirmahan nung oras na yon." Iniabot ni Lando ang isang lukot na papel. Sa tulong ng mahinang liwanag mula sa poste ng kalsada, binasa ni Corazon ang dokumento. Ang kanyang hinala ay tama, ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa. Hindi lang pala tsuway ng biskotso ang itatayo. Ang biskotso moderno ay isang front lamang para sa isang malaking land deal. Kapag naibenta na ang brand, automatikong kasama sa benta ang lahat ng assets, kabilang na ang ancestral lot na nakapangalan pa rin sa ina ni Corazon. Ngunit ang huling pahina ang nagpahinto sa kanyang hininga. May nakalakip na sulat mula sa isang abogado. Sinasabi rito na para maging legal ang pagbebenta ng lupa ng walang pirma ni Corazon, kailangan siyang maideklarang legally incapacitated o walang kakayahang magdesisyon sa sarili. Balak kanilang ipakulong sa ospital habang buhay, Aling Koring, para makuha ang lupa. Sabi ni Lando na may halong pait. "Ang kapatid ko, alam ba ni Beatrice ang tungkol dito?" Nanginginig na tanong ni Corazon. "Si Ma'am Beatrice po ang nagbigay sa akin ng ilang impormasyon nung nakaraan, pero mukhang takot din siya kay Sir Nestor. Sinasabi ni Sir Nestor sa kanya na ang perang makukuha ay gagamitin para sa pagpapagamot nyo." Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Corazon. Ginamit ni Nestor ang pagmamahal, kahit ang baluktot na pagmamahal ni Beatriz, para gawing katanggap-tanggap ang isang krimen. "Salamat, Lando. Malaki ang utang na loob ko sa'yo," sabi ni Corazon habang mahigpit na hawak ang papel. "Anong gagawin niyo, Aling Koring? Pwede po tayong pumunta sa pulis," mungkahi ni Lando. Tumingin si Corazon sa madilim na kampanaryo ng simbahan. "Hindi sapat ang pulis, Lando. Kapag nalaman ni Nestor na alam ko na ang lahat, baka mas bibilisan niya ang pagkuha sa akin. Kailangan ko muna siyang patulugin sa sarili niyang kumpiyansa. At kailangan kong makuha ang isang bagay
na mas mahalaga kaysa sa kahit anong pirma. Ano po yun? Ang sikretong recipe ni Nanay Rosa. Ang totoong dahilan kung bakit hindi nila makuha ang tamang lasa ng biskotso, sagot ni Corazon. Nagpaalam si Corazon kay Lando at dahan-dahang bumalik sa bahay. Ngunit pagpasok niya sa bintana ng kanyang silid, biglang bumukas ang ilaw. Nakatayo sa gitna ng kwarto si Nestor, hawak ang baso ng tubig na may tabletang nakahalo. Ang kanyang muka ay hindi na ang muka ng asawang nagmamalasakit. Ito ay muka ng isang predator na nahuli ang kanyang biktima. Saan ka nanggaling, Koring? Malamig na tanong ni Nestor. Sabi ko sa'yo, bawal kang lumabas ng gabi. Lalo ka lang naliligaw sa dilim. Ikinubli ni Corazon ang papel ni Lando. Sa likod ng kanyang duster, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nagpahangin lang ako, Nestor. Nagpahangin o nakipagkita sa kung sino? Lumapit si Nestor. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng hatol. Inabot niya ang baso kay Corazon. Inumin mo na ito para hindi ka na magising muli sa gitna ng gabi at gumala kung saan-saan. Napatingin si Corazon sa baso. Alam niyan ito na ang huling babala. Kung iinumin niya ito, baka hindi na siya magkaroon ng lakas para lumaban bukas. Kung tatanggihan niya, malalaman ni Nestor na gising na siya sa katotohanan. Tiningnan ni Corazon ang mga mata ni Nestor. Ang mga matang minahal niya noon. Ngunit ngayon ay puno na ng kasinungalingan. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso. Nanginginig ang mga kamay ni Corazon habang hawak ang baso. Ang tubig ay tila malabo, kasing labo ng katapatan ng lalaking nasa harap niya. Alam niyang bawat patak nito ay selyo sa kanyang magiging bilanggo sa special home na binalak ni Nestor. Inumin mo na, Koring, ulit ni Nestor. Ang boses nito ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Naghihintay ng pagkakamali. Tumingin si Corazon sa baso pagkatapos ay kay Nestor. Sa isang iglap, nagkunwari siyang natisod. Bahagyang gumaralgal ang kanyang boses, na tila isang taong nawawala sa wisyo. Ang ingay, Nestor. Naririnig mo ba? Ang mga kampana, tinatawag nila ako. Sa pag-arte niyang yon, sadyang nabitiwan ni Corazon ang baso. Basag. Ang tubig at ang tableta ay humalo sa alikabok ng lumang sahig. Ano ba naman, Koring? Napaka-clumsy mo talaga. Singhal ni Nestor. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naglaho. Kinuha niya ang walis sa gilid ng may padabog na kilos. Kita mo na? Paano kitang iiwan mag-isa dito kung pati baso ay hindi mo mahawakan? Delikado ka na sa sarili mo. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Bulong ni Corazon, pilit na itinatago ang kanyang matalas na tingin sa likod. Nang mga luhang, kunwari ay dala ng takot. Matulog ka na. Huwag mo na akong bisitin. Sabi ni Nestor bago lumabas at malakas na isinara ang pinto. Narinig ni Corazon ang pagpihit ng susi mula sa labas. Ikinulong na siya. Nang masigurong wala na ang mga yabag ni Nestor, huminga ng malalim si Corazon. Nilapitan niya ang kanyang maliit na altar sa sulok ng kwarto, kung saan nakatayo ang isang lumang imahe ng Biring Maria at ang litrato ng kanyang Nanay Rosa. Dahan-dahan niyang inurong ang isang bahagi ng sahig na gawa sa nara. Isang sikretong tanging siya at ang kanyang ina lang ang nakakaalam. Sa ilalim nito, nakabalot sa isang lumang tilang katsa, ay ang lumang kwaderno ni Nanay Rosa. Amoy harina at luma ang papel nang buksan niya ito. Ang bawat pahina ay puno ng mga sukat ng asukal, harina at itlog. Ngunit sa pagitan ng mga ito ay ang mga tala ng buhay ng kanyang ina. Para sa aking panganay, si Corazon. Basa niya sa isang pahina, ang tinta ay medyo kupas na. Ang paggawa ng biskotso ay hindi lang tungkol sa init ng pugon, kundi sa lamig ng iyong pasensya. Huwag mong madaliin ang pag-alsa. Ang bawat tinapay ay may sariling oras ng pagising. Naramdaman ni Corazon ang hapdi sa kanyang puso.
Naalala niya ang mga madaling araw na kasama niya ang ina habang ang maliit na Beatriz ay natutulog pa sa duyan. Si Nanay Rosa ang nagturo sa kanya na ang tunay na sarap ng kanilang biskotso ay wala sa dami ng mantikilya, kundi sa tuba o tubig niyog na hinayaang mag-ferment ng eksaktong 6 na oras bago ihalo sa masa. Ngunit may napansin siyang bago. Sa dulo ng kwaderno, may mga pahinang tila idinikit lang kamakailan bago mamatay ang ina. May mga nakasulat na bersikulo mula sa Biblia, partikular ang mula sa Salmo. Salmo 23:5. Ipinaghahanda mo ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Sa gilid ng bersikulo, may mga numero at titik na parang code. 6L, 3D, 1S. Biglang naalala ni Corazon. Noong bata pa si Beatriz, palaging sinasabi ni Nanay Rosa na ang legacy ng pamilya ay para sa kanilang dalawa. Ngunit bakit tila ang recipe na ginagamit ni Beatriz sa moderno ay kulang? Binuksan niya pa ang susunod na pahina at doon ay may nakita siyang isang nakatiklop na papel. Ito ay isang sulat na hindi kailanman naibigay sa kanya. Koring anak, alam kong darating ang araw na susubukin ang inyong pagmamahalan ng iyong kapatid. Si Beatriz ay may ambisyon, at ang ambisyong iyon ay madaling gamitin ng ibang tao. Kapag dumating ang araw na ang amoy ng tinapay ay naging amoy ng pera, hanapin mo ang nakatago sa ilalim ng ating pugon. Doon ko inilagay ang tunay na titulo ng ating pagkatao. Napatakip ng bibig si Corazon. Sa ilalim ng pugon. Hindi lang recipe ang itinatago ng ina. May mas malalim pang lihim tungkol sa lupa at sa karapatan ni Beatriz. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang huling pahina ng kwaderno. May isang blankong papel doon na may mga marka ng bakas ng bolpen. Tila may isang dokumentong ipinatong dito at pinirmahan ng may matinding diin. Kinuha ni Corazon ang isang lapis at dahan-dahang kinaskas ang dulo nito sa ibabaw ng papel upang lumitaw ang mga marka. Nanlumo siya sa nakita. Ang mga bakas ng salita ay nagsasaad. I, Corazon Valderrama, voluntarily waive all my rights and acknowledge my mental instability. Ito na yon. Ito ang ebidensya ng pagpilit sa kanya. Nestor used a thin paper on top of this page to trick her into signing multiple documents at once. Ang tinatawag na sandwich signing. Ginawa niya ito noong nakaraang buwan nang sabihin niyang kailangan lang ng pirma para sa libreng check-up mula sa munisipyo. Hayop ka, Nestor. Pabulong na sumpa ni Corazon, ang kanyang mga luha ay pumatak sa kwaderno. Ginamit mo ang aking tiwala para gawan ako ng sariling kulungan. Sa labas, narinig niya ang sasakyan ni Beatriz na dumating. Maya-maya pa ay narinig niya ang mahinang boses ng kapatid sa sala. Tila nakikipagtalo kay Nestor. Nestor, napanaginipan ko si nanay kagabi, sabi ni Beatriz, pakas ang takot sa boses. Sabi niya, yung pugon daw ay umiiyak. Sigurado ka bang tama itong gagawin natin? Pwede naman nating ituloy ang moderno nang hindi ginigiba ang bahay. Beatriz, huwag kang maging bata, sigaw ni Nestor. Ang lupaing ito ay ginto. Kapag naitayo ang factory dito, hindi na natin kailangan magmakaawa sa mga supplier. At si Corazon, masaya na siya sa Manila. Bibisitahin natin siya tuwing Pasko. Isipin mo ang anak mo, Beatriz. Gusto mo bang lumaki siya sa amoy ng uling at usok gaya natin? Katahimikan. Isang mahabang katahimikan na sumagot sa lahat ng tanong ni Corazon. Ang kanyang kapatid, ang batang binuhat niya sa likod noon bumabaha, ay muling pinili ang pera kaysa sa kanya. Niyakap ni Corazon ang kwaderno ng ina. Ang valley o ang lambak ng kanyang pagdurusa ay narito na sa pinakamalalim na bahagi. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Kung ang kanyang pamilya ay handang ilibing siya ng buhay, siya naman ay handang bumangon mula sa alabo. Tumingin siya sa bintana.
Ang langit ay nagsisimula ng maging kulay ube. Malapit na ang bukang liwayway. "Nanay, gabayan niyo po ako," bulong niya. Kinuha niya ang kwaderno at ang dokumento mula kay Lando at itinago ang mga ito sa loob ng punda ng kanyang unan. Bukas, kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makapunta sa lumang pugon bago pa ito tuluyang gibain. Ngunit ang cliffhanger ay dumating nang marinig niya ang pagpihit ng susi sa kanyang pinto. Hindi ito si Nestor. Ang anino sa ilalim ng pinto ay mas maliit. "Ate, gising ka ba?" Bulong ni Beatriz mula sa labas. "Ate, kailangan nating mag-usap. May nakita ako sa office ni Nestor. May hindi siya sinasabi sa ating dalawa." Nanigas si Corazon. Kakampi ba si Beatriz? O isa na namang patibong ito para makuha ang kwaderno? "Ate, buksan mo ang pinto, pakiusap." Ang bulong ni Beatriz ay naputol nang marinig ang mabibigat na yabag ni Nestor sa pasilyo. "Beatriz, anong ginagawa mo rito? 'Di ba sabi ko sa'yo ay mag-ayos ka na para sa meeting sa munisipyo?" Ang boses ni Nestor ay parang latigo na nagpatahimik kay Beatriz. Narinig ni Corazon ang mabilis na pag-alis ng kanyang kapatid. Ang pagkakataong makipag-usap ay muling naglaho. Kinabukasan, hindi na naghintay si Corazon na muling uminom ng gamot ni Nestor. Nang lumabas ang asawa para kumuha ng diaryo sa labas, mabilis siyang lumabas ng bahay. Hindi siya tumakbo patungo sa palengke o sa simbahan. Dumiretso siya sa barangay hall. Ito na ang pagkakataon niya. Kung ang buong barangay ay naniniwalang ulyanin siya, kailangang siya mismo ang magpakita na matalas pa ang kanyang isip. Pagdating niya sa opisina ni Kapitan Ben, hiningal si Corazon. "Kapitan, kailangan ko ng tulong niyo." Bungad niya habang inilalapag sa mesa ang lukot na papel na ibinigay ni Lando at ang kwaderno ng kanyang ina. Tumingin si Kapitan Ben sa kanya. May halong awa at pag-aalinlangan sa mga mata. "Aling Coring, maupo ho muna kayo. Kalma lang ho. Ano ho ba ang problema?" "Niloloko ako ni Nestor, Kapitan. May mga pekeng dokumento siyang ginagawa. Gusto niya akong ideklarang baliw para makuha ang lupa namin at gibain ang bahay ni Nanay Rosa. Heto, basahin niyo ang draft ng kontratang ito." Mabilis na paliwanag ni Corazon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pag-asa. Kukunin na sana ni Kapitan ang papel nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Nestor, hiningal din at bakas ang matinding pag-aalala sa mukha. Kasunod niya si Beatriz na nakayuko lang. "Kapitan, pasensya na ho. Bigla na namang tumakas ang asawa ko," sabi ni Nestor habang lumalapit kay Corazon. "Coring, bakit ka ba umalis? Nag-aalala kami sa'yo. Akala mo ba ay kung sino na ang humahabol sa'yo?" "Huwag kang lumapit sa akin, Nestor," sigaw ni Corazon. "Kapitan, huwag kayong makikinig sa kanya. May ebidensya ako." Kinuha ni Nestor ang folder na dala niya at malumanay na iniharap kay Kapitan Ben. "Kapitan, ito ho ang medical report mula kay Dr. Santos sa Manila. Malinaw ho rito na may early onset dementia ang asawa ko. May mga pagkakataon ho na nagkakaroon siya ng paranoia. Iniisip niya na lahat ng tao ay kaaway niya." "Hindi totoo yan. Binayaran mo ang doktor na yan," sigaw ni Corazon. Pero sa pandinig ng mga tao sa barangay hall, ang kanyang pagsigaw ay tila pagpapatunay lang sa sinasabi ni Nestor. Tiningnan ni Kapitan Ben ang medical report. "Aling Coring, pirmahan ho ito ng isang espesyalista. Mahirap ho itong pasinungalingan." "Pero Kapitan, heto ang papel mula kay Lando. Ang kontrata para gibain ang bahay," giit ni Corazon. Kinuha ni Nestor ang papel na tinutukoy ni Corazon at tumawa ng mapait. Ito ang draft para sa renovation ng pugon na ipinagawa ko nung 1 taon. Coring, pati ba naman ang mga lumang papel ay iniisip mong masama?" "Kapitan, ito ho ang dahilan kung bakit kami natatakot para sa kanya. Kahapon lang." Huminto si Nestor at tumingin kay Beatriz.
Sabihin mo sa kanila, Beatriz. Dahan-dahang tumingala si Beatriz. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ate, kahapon, nakita-kitang may dalang gas sa tabi ng pugon. Sabi mo, mas mabuting masunog na lang ang lahat kaysa makuha ng iba. Muntik mo na kaming mapahamak, ate. Nanigas ang buong katawan ni Corazon. Ano? Kailan ko ginawa yon? Beatriz, nagsisinungaling ka. Natutunog ako kahapon. May mga saksi ho, Kapitan? Dagdag ni Nestor. Ang mga kapitbahay natin nakita ang usok sa likod bahay. Mabuti na lang at naagapan ko. Eksakto namang pumasok ang dalawang matandang kapitbahay na tila ba nandoon para sumuporta kay Nestor. Oo nga, Kapitan. Nakita namin si Aling Coring na tila tulala sa harap ng apoy. Delikado ho ang lagay niya. Naramdaman ni Corazon ang pagguho ng kanyang mundo. Ang mga taong pinautang niya ng tinapay noong walang-wala sila, ang mga taong tinulungan niya sa bawat binyag at kasal, na yon ay nagiging instrumento ng kanyang pagbagsak. Hindi niya alam kung binayaran sila ni Nestor o sadyang naniwala sila sa palabas nito. Kapitan, pakiusap. Kilala niyo ako. Pagmamakaawa ni Corazon, ang kanyang boses ay naging paos na bulong. Huminga ng malalim si Kapitan Ben at hinawakan ang balikat ni Corazon. Aling Coring, iginagalang ko kayo. Pero sa nakikita ko at sa mga testimonya, mukhang kailangan niyo talaga ng tulong medikal. Hindi ligtas para sa inyo at sa komunidad kung mananatili kayong ganyan. Kapitan, anong ibig niyo sabihin? Sumama na kayo kay Nestor sa Manila. Payo ni Kapitan. May mga pasilidad doon na maganda. Doon ho kayo magpagaling. Huwag yun ang hintayin na may masaktan pang iba sa mga ginagawa nyo. Tumingin si Corazon sa paligid. Nakita niya ang mapagkunwaring lungkot ni Nestor, ang pag-iwas ng tingin ni Beatriz, at ang mga mapanghusgang mata ng barangay. Ang kanyang famga ay tuluyan ng niyurakan sa harap ng publiko. Ito ang public hiya na kinatatakutan niya, ang mamatay sa paningin ng kanyang komunidad bago pa man siya malibing. Hindi niyo ako pwedeng pilitin, sabi ni Corazon, pilit na itinatayo ang kanyang sarili. Para sa kabutihan mo ito, Coring, sabi ni Nestor habang hinahawakan siya ng mahigpit sa siko. Uwi na tayo. Mag-iimpake na tayo para sa biyahe mo sa Lunes. Habang hinihila siya ni Nestor palabas, lumingon si Corazon sa opisina. Ang kwaderno ng kanyang ina ay naiwan sa mesa ni Kapitan. Akmang babalik siya, pero hinarangan siya ng mga tanod. Ang kwaderno ni nanay, sigaw niya. Ngunit bago pa man niya makuha ito, nakita niyang kinuha ito ni Nestor at isinilid sa kanyang bag nang may matagumpay na ngiti. Ang huling baraha ni Corazon ay kinuha na sa kanya. Pagdating sa bahay, itinulak siya ni Nestor sa loob ng kwarto at muling nilock ang pinto. Isang beses mo pa akong subukan, Coring, at hindi lang sa ospital ang bagsak mo. Baka hindi ka na makalabas ng buhay doon. Bulong ni Nestor sa butas ng susi. Naiwang mag-isa si Corazon sa dilim. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit. Ngunit sa ilalim niyon ay ang isang matinding desisyon. Kung ang barangay, ang batas, at ang pamilya ay tinalikuran na siya, wala na siyang ibang kakampi kundi ang kanyang sarili at ang namayapang ina. Lunes ang biyahe. Bulong niya sa sarili. May 3 araw pa ako. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kanyang higaan. Isang maliit na piraso ng papel na tila itinulak mula sa ilalim ng pinto nang wala siya. Binuksan niya ito. Hindi ito mula kay Lando. Ang sulat ay galing kay Beatriz. Ate, patawad. Pinilit ako ni Nestor. May itinatago siya sa basement ng pugon. Doon nakatago ang lahat ng orihinal na titulo. Kunin mo bago mag-Lunes. Tutulungan kitang makatakas. Ngunit ang tanong sa isip ni Corazon, ito ba ay tunay na tulong?
o isa na namang pain para mahuli siya sa akto ng pagnanakaw o pagsunog? Nanatiting nakatitig si Corazon sa maliit na papel na galing kay Beatriz. Ang bawat letra ay tila humihingi ng tawad, ngunit sa mundong ginawa ni Nestor, ang tawad ay kasing panganib ng pagtatraidor. Basement ng pugon, bulong niya. Kung totoo ang sinasabi ng kanyang ina sa kwaderno at ang sulat ni Beatriz, doon nakatago ang susi sa kanyang kalayaan. Ngunit paano siya makakalabas? Ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Tiningnan ni Corazon ang bintana. Masyado itong mataas para talunin ng isang babaeng nasa edad 50, lalo na't may mga tanod na posibleng nagmamasid sa labas. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong bata pa siya tungkol sa disenyong bahay na bato ng kanilang tahanan. Ang mga cabinet sa dingding ay hindi lang imbakan. Ang ilan sa mga ito ay may mga double wall na nagdudugtong sa mga silid para sa bentilasyon, gamit ang isang lumang kutsara na naiwan sa kanyang tray ng pagkain. Dahan-dahang binuksan ni Corazon ang likod ng kanyang aparador. Sa likod ng mga nakasabit na baro ay ang isang manipis na kahoy na bahagi na ng istruktura. Pinilit niya itong itulak hanggang sa lumikha ito ng sapat na puwang para makalusot ang isang tao. Ito ang daan patungo sa lumang bodega na katabi lang ng kusina. Madilim, maalikabok, at puno ng sapot ng gagamba ang bodega. Ngunit para kay Corazon, ito ang daan patungo sa katotohanan. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan patungo sa likod bahay. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang balat, tila nagbibigay ng lakas na matagal nang nawala. Tinahak niya ang daan patungo sa lumang pugon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang pugon ay mukhang isang dambuhalang bangkay ng nakaraan. Lumapit siya sa base nito, sa bahaging gawa sa mga laryong luwad. Ayon sa kwaderno, may isang bahagi rito na hindi sementado. Kinapa niya ang mga bato hanggang sa makaramdam siya ng isang bahagi na medyo maluwag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para hilahin ang isang malaking laryo. Sa likod nito ay isang maliit na espasyo, at doon nakita niya ang isang lumang lata ng biskwit na kinalawang na sa panahon. Nangiinimig ang mga kamay ni Corazon habang binubuksan ang lata. Sa loob, nakabalot sa plastik, ay ang mga dokumentong matagal na niyang hinahanap. Ang una ay ang orihinal na Transfer Certificate of Title. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat. Ang lupa ay nakapangalan sa kanilang dalawa ni Beatriz, ngunit may malinaw na kondisyon mula sa kanilang ina. Hindi ito maaaring ibenta, iprenda, o gibain hanggat buhay ang isa sa kanila, maliban na lang kung may nakasulat na pahintulot mula sa kapwa may-ari na may selyo ng korte. Ang pangalawang dokumento ay mas nakakagimbal. Isang Special Power of Attorney, SPA, na may pirma ni Beatriz, na nagbibigay kay Nestor ng karapatang magdesisyon para sa kanyang bahagi ng lupa. Ngunit sa ilalim nito ay may isang lihim na kasunduan, isang loan agreement. Napaupo si Corazon sa damuhan habang binabasa ang bawat linya. May utang si Nestor na mahigit 5 milyong piso sa isang sindikato ng sugal sa Manila. Ang lupang kinatatayuan ng bahay at ang brand ng biskotso moderno ang ginamit niyang kolateral. Ang balak na pagbebenta sa malaking developer, SMG, ay hindi para sa kinabukasan ng pamilya, kundi para pambayad sa utang ni Nestor bago pa siya mahanap ng mga taong pinagkakautangan niya. Kaya pala kailangan mo akong alisin, pabulong na sabi ni Corazon. Hindi ito tungkol sa moderno. Tungkol ito sa pagsasalba sa sarili mong leeg. Biglang nakarinig si Corazon ng yabag ng sapato sa semento. Mabilis niyang isinilid ang mga papel sa loob ng kanyang duster at nagtago sa likod ng malaking tangke ng tubig. Bumukas ang ilaw sa likod ng bahay. Lumabas si Nestor, suot ang kanyang barong na tila galing sa isang mahalagang pulong. May kausap siya sa cellphone at ang boses niya ay puno ng tensyon. Sabi ko sa'yo,
Sa Lunes ay maibibigay ko na ang down payment. Wala na ang asawa ko sa eksena pagdating ng Martes. Ang abogado ko na ang bahala sa mga pirma niya habang nasa pasilidad siya. Galit na sabi ni Nestor sa kausap. Huwag niyo akong bantaan. Alam niyo kung gaano kalaki ang halaga ng loteng ito kapag naging warehouse na ng SMG? Huminto si Nestor sa harap mismo ng lumang pugon. Kinuha niya ang kanyang lighter at nagsindi ng sigarilyo. Ang apoy mula sa lighter ay nagbigay ng nakakatakot na liwanag sa kanyang mukha. Sayang ang pugon na ito, Rosa, sabi ni Nestor habang nakatingin sa pugon na tila kausap ang namayapang ina ni Corazon. Kung hindi ka sana naging madamot sa recipe mo, baka hindi tayo umabot sa ganito. Pero huwag kang mag-alala. Bukas ng gabi, sisiguraduhin kong magliliyab ang huling alaala mo. Nanlamig si Corazon. Susunugin ni Nestor ang pugon bukas ng gabi. At sigurado siya, isasama ni Nestor sa sunog ang lahat ng ebidensya na maaaring magugnay sa kanya sa krimen. Posibleng pati na ang kwaderno ni Nanay Rosa na kinuha niya sa barangay. Paalis na sana si Nestor nang bigla itong huminto. Tumingin siya sa base ng pugon, salaryong hindi na ibalik ng maayos ni Corazon sa pagmamadali. Dahan-dahang lumapit si Nestor sa pugon. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng papalapit na kamatayan para kay Corazon. Yumuko si Nestor at hinawakan ang maluwag na bato. Ano ito? Bulong ni Nestor. Napahawak si Corazon sa kanyang dibdib. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Hawak na ni Nestor ang lata ng biskwit. Pinuksan niya ito at nakitang wala na itong laman. Coring! Sigaw ni Nestor. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Corazon, alam kong narito ka. Nagsimulang maglakad si Nestor sa paligid ng likod bahay. Bit-bit ang isang bakal na pamalo na kinuha niya sa bodega. Ang anino niya ay humahaba sa pader, tila isang halimaw na naghahanap ng biktima. Hindi ka makakatakas sa akin. Saan mo dinala ang mga papel? Palapit na nang palapit si Nestor sa tangke ng tubig kung saan nagtatago si Corazon. Nakikita na ni Corazon ang dulo ng bakal na pamalo na kumakaladkad sa semento. Isang hakbang na lang at makikita na siya. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto sa likod at lumabas si Beatriz. Hingal na hingal at tila takot na takot. Nestor! Si ate! Wala siya sa kwarto niya. Bukas ang cabinet at may butas ang dingding. Sigaw ni Beatriz. Lumingon si Nestor kay Beatriz. Ang galit sa kanyang muka ay naging pagkalito. Ano? Paanong? Dahil sa paggagambala ni Beatriz, nakahanap ng pagkakataon si Corazon. Mabilis siyang gumapang patungo sa madilim na bahagi ng bakod at tumalon palabas ng bakuran kahit pa magasgasan ang kanyang mga braso. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang kalsada. Hindi na siya babalik sa bahay na yon bilang biktima. Hawak na niya ang mga ebidensya, ngunit alam niyang sa mata ng barangay, isa pa rin siyang baliw. Kailangan niya ng higit pa sa papel. Kailangan niya ng isang saksi na hindi kayang pabulaanan ni Nestor. At alam niya kung sino yon. Hingal na hingal si Corazon habang tinatahak ang madidilim na eskinita ng Iloilo. Ang bawat busina ng sasakyan ay tila hudyat ng pagdating ng mga tauhan ni Nestor. Hawak niya sa kanyang dibdib, sa loob ng kanyang duster, ang mga papeles na kinuha niya mula sa ilalim ng pugon. Ang kanyang tanging kalasag laban sa tuluyang paglamon ng kadiliman. Hindi siya pwedeng pumunta sa pulis. Hindi pa ngayon. Alam niyang sa mga oras na ito, tiyak na nagamit na ni Nestor ang kanyang koneksyon para palabasin na ang baliw na asawa ay tumakas at posibleng sakta ng sarili. Kailangan niya ng isang taong may sapat na kapangyarihan at hindi kayang bilhin ni Nestor. Narating niya ang isang lumang gate na gawa sa bakal, may nakasulat na plaka. Attorney Jose Mendoza, Notary Public. Si Attorney Mendoza ay matalik na kaibigan ng kanyang ama at ang abogadong pinagkakatiwalaan ni Nanay Rosa noon.
Pagamat matanda na ito at halos retirado, alam ni Corazon na ito na lang ang kanyang huling baraha. Aling Coring, anong nangyari sa inyo? Gulat na tanong ni Attorney Mendoza nang buksan niya ang pinto. Ang kanyang braso ay may mga galos mula sa pagtalon sa bakod at ang kanyang muka ay puno ng alikabok at luha. Attorney, pakiusap. Tulungan niyo ako. Nanghihinang sabi ni Corazon bago siya tuluyang napaupo sa sahig. Matapos mabigyan ng tubig at mapunasan ang mga sugat, inilatag ni Corazon ang mga dokumento sa mesa ng abogado. Sinuri ni Attorney Mendoza ang mga ito sa tulong ng kanyang makapal na salamin. Habang binabasa ang loan agreement at ang special power of attorney, ang noo ng abogado ay tila naging isang mapa ng matinding galit. Katusuhan, bulong ni Attorney Mendoza. Coring, itong SPA na ito, ang pirma ni Beatriz ay mukhang totoo. Pero ang kondisyon ng lupa nyo ay hindi pwedeng basta-basta ma-waive nang wala ang pirma mo. At itong utang ni Nestor, 5 milyon sa isang pribadong tao, niluluto niya ang pagbebenta ng inyong ancestral home para lang mailigtas ang sarili niya sa mga utang sa sugal. Ano magagawa natin, attorney? Sinasabi nila sa barangay na baliw ako. May peking medical record sila, sabi ni Corazon. Huminga ng malalim si Attorney Mendoza. Diyan sila nagkamali. Ang medical record na yon ay galing sa isang pribadong klinik. Bukas na bukas din, dadalhin kita sa isang kakilala kong neuropsychologist sa isang kilalang ospital. Kukuha tayo ng tunay na ebidensya na matalas pa ang isip mo. At habang ginagawa natin yon, kailangang maniwala ni Nestor na nanalo na siya. Anong ibig niyong sabihin? Kailangan mong bumalik, Coring, pero hindi bilang biktima. Ang tingin ng abogado ay naging matalas. Kailangang isipin ni Nestor na nakuha mo lang ang mga papel dahil sa iyong pagkalito at hindi mo naiintindihan ang laman nito. Makunwari kang masunurin. Hayaan mong isipin niyang tuloy ang biyahe mo sa Lunes. Sa paraang ito, hindi niya babaguhin ang kanyang plano at hindi siya magtatago. Isang panganib ang hinihingi ng abogado. Ang bumalik sa bahay na iyon ay parang pagpasok sa lungga ng tigre. Ngunit alam ni Corazon na ito lang ang tanging paraan para mahuli si Nestor sa akto ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumalik na si Corazon. Pumasok siya sa bintana ng bodega na iniwan niyang bukas. Dahan-dahan siyang pumahik sa kanyang silid at humiga, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Nestor. Ang kanyang mga mata ay mapula at bakas ang puyat. Mukhang buong gabi siyang naghanap sa labas. "Nandito ka lang pala?" sigaw ni Nestor. Sabay hila sa balikat ni Corazon. "Saan mo dinala ang lata? Saan mo itinago ang mga papel?" Nagkunwaring naninginig si Corazon. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinababa at tila walang direksyon ang tingin. Ang lata? Ang mga papel ni nanay? Inilibing ko sila, Nestor. Sabi ni nanay, kailangan silang itago sa mga anino. Hindi ko na matandaan kung saan. Anong hindi matandaan? Muntik nang syakta ni Nestor si Corazon. Ngunit humarang si Beatriz sa pinto. "Nestor, tama na. Nakikita mo namang hindi na niya alam ang sinasabi niya." Sigaw ni Beatriz. Bagamat may kakaibang kislap sa kanyang mga mata nang magtama ang paningin nila ni Corazon. May alam ba si Beatriz? O sadyang nakukonsensya na rin ito? Binitawan ni Nestor si Corazon na may pandidiri. "Linisin mo ang sarili mo. Sa Lunes, aalis na tayo. Wala na akong pakialam sa mga papel na yon. May kopya na ako ng SPA at bukas ay pipirmahan na ang kasunduan sa SMG. Mabubulok ka na sa Manila, Corazon." Lumabas si Nestor. Isinasara ang pinto ng may kasamang malakas na kalabog. Naiwang mang-isa si Corazon. Ang kanyang puso ay nagdidiriwang sa galit. "Sige, Nestor," isip niya. "Pumirma ka. Ipagbili mo ang lahat.
Dahil hindi mo alam, ang bawat hakbang mo ay patungo sa sarili mong bitayan. Sa sumunod na 2 araw, naging perpektong biktima si Corazon. Umiinom siya ng gamot na lihim niyang idinudura sa loob ng tissue, tumatango sa bawat utos ni Nestor, at hinahayaang alalayan siya ni Beatriz na parang isang bata. Ngunit sa gabi, kapag tulog na ang lahat, binubuo ni Corazon ang kanyang plano, kasama si Lando, sa pamamagitan ng isang lumang radio transceiver na lihim na iniwan ni Lando sa ilalim ng kanyang bintana. Aling Koring, handa na po ang lahat. Bulong ni Lando sa kabilang linya. Nakausap na po ni Attorney Mendoza ang mga investor mula sa SMG. Hindi nila alam na ang lupang binibili nila ay may problema sa titulo. Bukas, sa mismong signing ceremony, doon tayo gagawa ng ingay. Salamat, Lando. Siguraduhin mong naroon ang lahat ng media sa Iloilo. Gusto kong makita ng buong barangay kung sino ang totoong baliw. Sagot ni Corazon. Dumating ang Linggo ng gabi, ang huling gabi bago ang nakatagdang pag-alis ni Corazon patungong Manila at ang nakatagdang pagsira sa kanyang buhay. Nakita ni Corazon si Beatriz na pumasok sa kanyang silid, dala ang isang maliit na maleta. Ate, inihanda ko na ang mga gamit mo. Huwag kang mag-alala, bibisitahin kita roon. Huminto si Beatriz nang makita ang diretsong tingin ni Corazon. Wala na ang kalituhan, wala na ang takot. Ang mga mata ni Corazon ay kasing linaw ng kristal. Beatriz, tawag ni Corazon. Alam mo ba kung anong lasa ng biskotso ni Nanay Rosa? Napakunot ang noo ni Beatriz. Bakit mo itinatanong yan ngayon? Dahil ang biskotso ni Nanay ay hindi lang gawa sa harina at asukal. Gawa ito sa katotohanan. At bukas, Beatriz, malalasahan niyo ang katotohanang matagal niyo ng pilit na itinatago. Hindi nakapagsalita si Beatriz. Tumalikod si Corazon at tumingin sa bintana, kung saan ang anino ng lumang pugon ay tila nagbabantay. Alam niyang bukas, magliliyab ang katotohanan. Hindi para sunugin ang kanyang alaala, kundi para tupukin ang lahat ng kasinungalingan ni Nestor. Ngunit ang cliffhanger ay dumating nang marinig ni Corazon ang isang malakas na kalabog mula sa ibaba, kasunod ng sigaw ni Nestor. Nasaan ang mga dokumento? Beatriz, tawagan mo ang mga tao sa Manila. May nag-leak ng impormasyon tungkol sa utang ko. May nakatuklas na ng lihim ni Nestor bago pa man dumating ang bukas. Ang laban ay naging isang karera laban sa oras. Ang sigaw ni Nestor sa ibaba ay parang huni ng isang hayop na nasusukol. Narinig ni Corazon ang pagbasag ng mga plorera at ang pagkaladkad ng mga upuan. Sa bawat kalabog, ramdam niya ang desperasyon ng lalaking unti-unti nang nawawala ng kontrol sa kanyang mga kasinungalingan. Beatriz, nasaan ang backup files? Muling sigaw ni Nestor. Hindi sumagot si Beatriz. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa pinto ng silid ni Corazon. Nang magbukas ang pinto, nakita ni Corazon ang kanyang kapatid. Namumutla, nang inghinig ang mga labi, at may hawak na isang piraso ng papel. Ate, bulong ni Beatriz. Totoo ba ito? Tiningnan ni Corazon ang papel. Ito ang demolition order na nakuha ni Beatriz mula sa opisina ni Nestor. Ang plano ay hindi lang warehouse. Ang ancestral house ay nakatagdang gibain sa Martes ng umaga, isang araw matapos mailipat si Corazon sa Manila. Akala ko ba aayusin ng ang bubong? Naninghinig na tanong ni Beatriz. Sabi niya sa akin, doon ka muna sa Manila para hindi mo marinig ang ingay ng construction. Sabi niya, para sa atin ito. Tumingin si Corazon ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito, hindi niya na itinago ang talas ng kanyang isip. Beatriz, kailan pa naging para sa atin ang pagbura sa alaala ni Nanay Rosa? Kailan pa naging pag-aalaga ang pagpapakulong sa akin sa ospital habang buhay? Napasinghap si Beatriz. Ospital? Ang sabi niya ay rest house.
May mga nurse at garden. Niloko kanya gaya ng pagloko niya sa akin, sabi ni Corazon habang hinahawakan ang mga kamay ng kapatid. Ginamit niya ang ambisyon mo para maging kasabwat ka sa sarili nating pagbagsak. Beatrice, may utang si Nestor na 5 milyon. Ang lupang ito ang kabayaran niya. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Beatrice. Napaluhod siya sa harap ni Corazon. Ang kanyang pride na binuo ng biskotso moderno ay gumuho na parang mabuway na harina. Patawad ate, patawad. Akala ko lagi na lang akong anino mo. Gusto ko lang mapatunayan na kaya ko rin. Na hindi lang ako ang batang kapatid na palaging binibigyan ng baon. Hikpi ni Beatrice. Sinabi niya sa akin na ikaw ang hadlang sa pag-unlad ko. Na kaya mo lang akong kontrolin dahil ikaw ang may hawak ng recipe. Hinaplos ni Corazon ang buhok ni Beatrice. Sa kabila ng galit, ang dugong na nananalaytay sa kanila ay hindi kayang itanggi. Hindi kita pinalaki para maging kaaway, Beatrice. Pinalaki kita para maging katuwang. Biglang narinig ang yabag ni Nestor na paakyat sa hagdan. Mabilis, Beatrice! Sa likod ng pugon! Bulong ni Corazon. Doon tayo mag-usap. Huwag mong ipakita sa kanya na alam mo na ang lahat. Mabilis na lumabas ang dalawa sa bintana ng silid ni Corazon, gamit ang isang makeshift na hagdan na itinago ni Corazon sa ilalim ng kama. Sa dilim ng likod bahay, sa gitna ng mga anino ng lumang pugon, naganap ang tunay na pagtutuos ng dalawang magkapatid. Ate, anong gagawin natin? Tanong ni Beatrice habang nakatitig sa pugon na tila ba hihingi ng payo sa kanilang ina. Kailangan matuloy ang signing ceremony bukas, determinadong sabi ni Corazon. Doon natin siya tatapusin. Pero kailangan ko ang tulong mo. Beatrice, kailangan mong ibigay sa akin ang digital access sa accounts ng Biskotso Moderno. Bakit ate? Dahil nandoon ang ebidensya ng paglipat ng pondo mula sa business account patungo sa account ng pinagkakautangan niya sa Manila. Iyan ang magpapatunay na ginamit niya ang pirma mo para sa pansariling interes. Paliwanag ni Corazon. Nag-alangan si Beatrice. Pero ate, kapag ginawa ko yon, posibleng madamay din ako. Ako ang nakapirmang Gian din direktor. Tumingin si Corazon sa pugon, pagkatapos ay sa kapatid. Mas pipiliin mo bang makulong sa kasinungalingan ni Nestor o harapin ang katotohanan kasama ko? Beatrice, ito na ang huling pagkakataon para maisalba ang pangalan ni Nanay Rosa. Sa gitna ng katahimikan, isang malakas na tunog ng pagpihit ng pintuan ng silid ni Corazon ang narinig nila mula sa itaas. Corazon! Beatrice! Nasaan kayo? Ang boses ni Nestor ay puno na ng pot. Narinig nila ang pagtalon ni Nestor mula sa bintana. Ang anino nito ay mabilis na gumagalaw patungo sa kanila. Ate, heto! Mabilis na iniabot ni Beatrice ang kanyang cellphone at isang USB drive na laging nakasabit sa kanyang leeg. Nandyan ang lahat. Ang password ay ang kaarawan ni nanay. Takbo na ate. Ako na ang haharap sa kanya. Pero Beatrice, sige na ate. Utang na loob ko ito sa'yo. Ipakita mo sa kanila na hindi tayo baliw. Tulak sa kanya ni Beatrice. Tumakbo si Corazon patungo sa madilim na bahagi ng bakod, habang si Beatrice ay tumayo ng matuwid sa harap ng lumang pugon, hinaharangan ang daan ni Nestor. Nasaan siya, Beatrice? Sigaw ni Nestor nang makarating sa likod bahay. Hawak na nito ang isang flashlight na tumatama sa mukha ni Beatrice. Wala na siya, Nestor. At wala na rin ang kontrol mo sa akin. Matapang na sagot ni Beatrice, pagamat nanginginig ang kanyang boses. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Beatrice na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Walang hiya ka? Akala mo ba ay makakatakas kayo sa akin? Isasama kita sa pagbagsak niya. Habang tumatakbo si Corazon, palabas ng kanilang bakuran, narinig niya ang sigaw ng kanyang kapatid. Kumirot ang kanyang puso, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. Hawak na niya ang huling alas. Narating ni Corazon ang kalsada at sumakay sa isang naghihintay na tricycle. Si Lando ang nagmamaneho.
Aling Koring, ayos lang po ba kayo? Nasaan si Ma'am Beatrice? Tanong ni Lando. Nasa loob pa siya, Lando. Kailangan nating bilisan. Dalhin mo ako kay Attorney Mendoza. Mayroon na tayong sapat na bala para sa bukas, sabi ni Corazon habang mahigpit na hawak ang USB drive. Tumingin si Corazon sa langit. Ang gabi ay madilim, ngunit sa kanyang isipan, nakikita na niya ang liwanag ng apoy sa loob ng pugon. Ang apoy na magluluto hindi ng tinapay, kundi ng katarungan. Ang cliffhanger. Habang binubuksan ni Attorney Mendoza ang USB drive sa kanyang opisina, isang video file ang tumambad sa kanila. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay isang nakatagong CCTV footage mula sa kusina noong gabing mamatay ang kanilang ina. Isang footage na hintalam ni Beatrice na nag-e-exist. Diyos ko! Bulong ni Attorney Mendoza habang nakatingin sa screen. Napansin ni Corazon ang isang figura sa video na may hawak na gamot at ito ay hindi si Beatrice. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Nanay Rosa ay mas madilim pa kaysa sa inaakala nila. Maliwanag ang sikat ng araw sa Iloilo, ngunit para kay Corazon, ang bawat sinag nito ay tila nagbibilang ng natitirang oras. Sa loob ng opisina ni Attorney Mendoza, ang hangin ay naging kasing bigat ng bakal matapos nilang mapanood ang footage sa USB drive. Hindi lang pala pera ang linakaw niya, Attorney. Nanginginig ang boses ni Corazon habang nakatingin sa nakapirming imahe sa screen. Si Nestor, 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang pinapalitan ang gamot sa puso ni Nanay Rosa ng mga tabletang walang laman. Pinatay niya ang nanay para makuha ang pamamahala sa panaderya noon pa man. Hinawakan ni Attorney Mendoza ang kanyang balikat. Ito ang magiging huling hapol sa kanya, Koring. Pero kailangan nating gawin ito sa harap ng maraming saksi. Kapag nalaman niya ang tungkol sa video na ito nang tayo-tayo lang, baka maglaho na naman ng ebidensya. Kailangan nating hintayin ang seremonya. Samantala, sa engrandeng ballroom ng isang hotel sa lungsod, abala si Nestor sa pag-aayos ng kanyang barong. Sa paligid niya ay ang mga banner ng Bizcocho Moderno at ang logo ng SMG Group. Naroon na ang mga investor, ang mga opisyal ng barangay, at ang mga mamamahayag. Nasaan si Beatrice? Tanong ni Nestor sa kanyang tauhan. Nasa dressing room po, sir. Medyo masama raw po ang pakiramdam, sagot ng tauhan. Pumasok si Nestor sa kwarto ni Beatrice at nakita itong nakaupo sa harap ng salamin, pilit na tinatakpan ng makapal na makeup ang pasa sa kanyang pisingi. Ayusin mo ang sarili mo, Beatrice. Malamig na banta ni Nestor. Ngayong araw ang simula ng bagong buhay natin. Kapag natapos ang signing na ito, wala nang Corazon namang iistorbo sa atin. Nasa biyahe na siya papuntang Manila ngayon, kasama ang mga nurse na kinuha ko. Hindi sumagot si Beatrice. Tanging ang panginginig ng kanyang mga kamay ang nagpakita ng kanyang nararamdaman. Nagsimula ang programa. Umakyat si Nestor sa entablado ng may mapaglarong ngiti. Mga kaibigan, mga kasosyo, at mga kababayan sa Iloilo. Ngayong araw, hindi lang natin pinapalaki ang isang negosyo. Binibigyan natin ng bagong mukha ang tradisyon. Ang Bizcocho Moderno ay simbolo ng pag-unlad. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagpatuloy si Nestor. Ang boses ay tila puno ng lungkot. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, may isang mahalagang tao na hindi nakarating. Ang aking asawa, si Corazon. Dahil sa kanyang lumulalang karamdaman sa pag-iisip, napagdesisyonan ng pamilya na ilipat siya sa isang pasilidad sa Manila kung saan makakakuha siya ng nararapat na atensyon. Ang tagumpay na ito ay inaalay ko sa kanya. May mga narinig na bulong-bulungan ng awa mula sa mga taga-barangay na naroon. Si Kapitan Ben ay tumatango-tango pa habang nakatingin sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Ang kontrata ng pagbebenta ng lupa. At ngayon, sabi ng MC, tinatawagan po namin ang kinatawan ng SMG Group at si Mr. Nestor Valderrama para sa pormal na paglagda sa kasunduan.
Inabot ni Nestor ang bolpen. Lalapat na sana ang dulo nito sa papel nang biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Isang mabangong amoy ang biglang humaluyhoy sa loob ng air-conditioned na silid. Hindi ito amoy ng pabango. Ito ay amoy ng sariwang harina, mantikilya, at ang pamilyar na tamis ng tuba na nanggagaling sa isang lumang pugon. Ang lahat ay napalingon. Sa gitna ng pinto, nakatayo si Corazon, hindi siya mukhang baliw. Nakasuot siya ng isang malinis at lansadong puting Filipiniana, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Hawak niya ang isang tray ng biskotso, ang tunay na biskotso na bagong hango sa pugon ni Nanay Rosa. Anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Nestor. Nabitiwan niya ang bolpen at napatayo. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Nandito ako para sa seremonya, Nestor, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong hall. Nandito ako para ipakita sa mga investor kung anong klaseng negosyo ang pinapasok nila at para ipakita sa barangay kung sino ang totoong biktima rito. Mabilis na sumigaw si Nestor sa mga security guard. Ilabas niyo ang babaeng yan. Tumakas yan sa ospital. Delikado siya. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guards, humarang si Attorney Mendoza at si Lando sa harap ni Corazon. Kasunod nila ang dalawang doktor na mula sa pinakaprestiyosong ospital sa probinsya. Huwag niyong hawakan ang kliyente ko, babala ni Attorney Mendoza. Narito kami para maghain ng ebidensya na si Corazon Valderrama ay nasa tamang katinuan at ang mga medical records na ipinakita ni Mr. Valderrama sa barangay ay pawang kasinungalingan at pamimeke. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Lumapit si Corazon sa mesa ng mga investor ng SMG. Ipinatong niya ang kanyang tray ng biskotso sa ibabaw ng kanilang mga mamahaling folder. Tikman niyo po ito, hamon niya sa mga banyaga. Ito ang lasa ng lupang balak niyong bilhin. Ito ang lasa ng tradisyong balak-gibain ng lalaking ito para lang pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Tumingin ang mga investor kay Nestor, na ngayon ay pinagpapawisan na ng malapot. Nestor, anong ibig sabihin nito? Tanong ng head investor. May problema ba sa titulo ng lupang ito? Wala, nagsisinungaling siya, baliw siya. Sigaw ni Nestor habang lumingon kay Beatriz. Beatriz, sabihin mo sa kanila. Di ba nakita mo siyang nagsisindi ng apoy? Sabihin mo! Lahat ng mata ay nabaling kay Beatriz. Dahan-dahang tumayo ang kapatid ni Corazon. Tumingin siya sa kanyang ate. Pagkatapos ay sapasa sa kanyang sariling mukha na pilit niyang itinago. Ang nakita ko, simula ni Beatriz, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang nakita ko ay ang asawa ni ate na si Nestor, na pinipilit kaming saktan at lokohin para makuha ang pera. Ate ko ring is telling the truth. Niloko niya kaming dalawa. Isang malakas na singhapan ang narinig sa buong ballroom. Walang hiya ka, sasugurin sana ni Nestor si Beatriz. Pero hinarangan siya ni Lando at ng mga pulis na kanina pa, lihim na naghihintay sa labas, kasama si Attorney Mendoza. Hindi lang yan, Nestor, sabi ni Corazon, habang inilalabas ang remote control ng projector ng hotel. May isa pa kaming gustong ipakita sa inyo. Isang bagay na itinatago mo sa loob ng 10 taon. Ang malaking screen sa entablado, na kanina ay nagpapakita ng plano ng factory, ay biglang nagbago. Lumabas ang isang malabo pero malinaw na footage ng kusina ng pamilya Valderrama. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Nestor habang pinapanood niya ang sarili niyang imahe sa screen. 10 taon na mas bata. Habang pinapalitan ang mga gamot ng isang matandang babaeng hirap na sa paghinga. Hayop ka, Nestor? Bulong ni Kapitan Ben, na ngayon ay puno na ng pagsisisi at galit. Napatingin si Corazon kay Nestor.
Ang biskotso moderno ay hindi simbolo ng pag-unlad, Nestor. Ito ay monumento ng iyong mga kasalanan. At ngayong araw, ang pugon na binalak mong gibain ang mismong susunog sa lahat ng plano mo. Ang cliffhanger. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan si Nestor, biglang bumunot ito ng isang maliit na lighter at itinapat sa mga dokumento ng SMG. Ngunit bago pa siya makakilos, may isang hindi inaasahang tao ang bumanat sa kanya mula sa likuran. Hindi ang pulis, kundi si Beatrice, na may hawak na pitsel ng tubig, ang tuluyang nagpaapula sa huling desperasyon ni Nestor. Tapos na ang laro, Nestor, sabi ni Beatrice. Ang ballroom na kanina ay puno ng pagdiriwang, ay naging tila isang korte ng katarungan. Ang malamig na kalansing ng posas na itinakip ng mga pulis sa mga kamay ni Nestor ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Hindi ito totoo. Dawa-dawa lang ang video na yan. Isang pakana ito para sirain ako. Sigaw ni Nestor habang pilit na nagpupumiglas sa hawak ng dalawang malalaking pulis. Ang kanyang mukha, na kanina ay kumpiyansa at mapagmataas, ay puno na ngayon ng pawis at takot. Ang kanyang barong ay nagusot at ang kanyang maskara ng pagiging mabuting asawa ay tuluyan ng nalaglag. Lumapit si Corazon sa kanya. Hindi siya tumatakbo, hindi siya sumisigaw. Ang bawat hakbang niya ay puno ng famga na matagal na pinilit na nakawin sa kanya. Ang katotohanan ay hindi kailanman naluluma, Nestor, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit kasing talim ng kidlat. Inisip mo na, dahil matanda na ako, dahil tahimik ako, ay kaya mo na akong burahin. Inisip mo na, ang isang pirasong papel at isang peking medical report ay sapat na para itago ang lahat ng bahid ng dugo sa iyong mga kamay. Tumingin si Corazon sa mga investor ng SMG na ngayon ay nagmamadaling nagliligpit ng kanilang mga gamit. The deal is off, Mr. Valderrama, sabi ng head investor ng may pandidiri. Hindi kami nakikipagnegosyo sa mga mamatay tao at magnanakaw. Kapitan Ben, tawag ni Corazon sa kapitan ng barangay na nakatayo sa gilid, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Aling Koring, lumapit ang kapitan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad ho. Naniwala ako sa mga sabi-sabi. Nabulag ako sa mga dokumentong ipinakita niya. Akala ko talaga ay para sa ikabubuti niyo ang lahat. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay, Kapitan, sagot ni Corazon habang nakatingin sa mga tao sa barangay na naroon. Pero ang pagtalikod sa taong kilala niyo na sa loob ng 3 dekada dahil lang sa isang masamang bulong, iyon ang masakit. Sana ay maging aral ito sa lahat na ang katinuan ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang edad o sa dami ng kanyang salita, kundi sa katapatan ng kanyang buhay. Lumingon si Nestor kay Beatrice, umaasang may huling kakampi. Beatrice, tulungan mo ako. Di ba gusto mong yumaman? Di ba gusto mong maging sikat? Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ang lahat. Ngunit si Beatrice ay nakatayo sa tabi ni Corazon. Hinawakan ni Beatrice ang kamay ng kanyang ate ng mahigpit. Ang tanging gusto ko ngayon, Nestor, ay ang mabura ang bawat alaala mo sa buhay namin. Sabi ni Beatrice, ang boses ay puno ng determinasyon. Ate Coring, ibibigay ko ang lahat ng access sa accounts. Ang lahat ng perang kinuha niya sa kumpanya, gagawa natin ng paraan para maibalik o maibahagi sa barangay. At ang lupang ito, hinding-hindi ito magiging factory. Dinala na ng mga pulis si Nestor palabas. Habang kinakaladkad siya, patuloy pa rin ang kanyang pagmura at pagsigaw, hanggang sa ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng mga reporters sa labas ng hotel. Ang huling hatol ay hindi lang ang pagkakakulong niya, kundi ang pagkawala ng lahat ng kapangyarihan at yaman na pinilit niyang kunin sa pamamagitan ng krimen. Naiwan ang magkapatid sa gitna ng entablado. Ang mga tao ay dahan-dahang nagsisialisan, may mga lumalapit para humingi ng tawad kay Corazon, may mga nag-aalok ng tulong. Ate, bulong ni Beatrice habang nakatingin sa tray ng biskotso na dala ni Corazon.
Patawad sa lahat. Patawad dahil naging madamot ako. Patawad dahil nabulag ako sa kinang ng pera. Kumuha si Corazon ng isang piraso ng biskotso at iniabot ito kay Beatriz. Ang biskotso, Beatriz, ay kailangang dumaan sa 2 beses na pagluluto para maging malutong at masarap. Ang buhay natin ay parang ganito rin. Dumaan tayo sa unang apoy ng pagsubok at ngayon, narito tayo sa pangalawang pagluluto. Mas masakit, mas matagal, pero mas matibay. Kinagat ni Beatriz ang tinapay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Ito ang lasa ni Nanay Rosa. Oo, miti ni Corazon. Dahil ang tunay na recipe ay hindi nakasulat sa papel, Beatriz. Nakasulat ito sa pagmamahal natin sa ating pinagmulan. Bumaba ang magkapatid sa entablado. Hindi sila sumakay sa mamahaling kotse ni Nestor. Sa halip, sumakay sila sa tricycle ni Lando. Habang binabagtas nila ang daan pabalik sa kanilang ancestral home, nakita ni Corazon ang lumang simbahan ng Jaro. Ang kampana ay tumunog. 3 malalakas na tunog. Para kay Corazon, hindi na ito tunog ng babala. Ito ay tunog ng paglaya. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng amoy ng usok mula sa lumang pugon. Hindi na ito amoy ng pagkabulok. Ito ay amoy ng pag-asa. Ngunit may isang huling bagay na kailangang gawin si Corazon. Pumasok siya sa silid ni Nanay Rosa at binuksan ang lumang aparador. Sa likod ng mga lumang baro, kinuha niya ang isang liham na itinago niya nung gabing makuha niya ang mga ebidensya. Isang liham na nagsasaad na ang lahat ng paghihirap na ito ay may mas malalim pang layunin. Isang huling regalo mula sa kanilang ina na magbabago sa turing ng buong Iloilo sa kanila. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gulo sa ballroom. Ang pangalan ni Nestor Valderrama ay naging laman ng mga balita. Hindi bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang lalaking nahaharap sa mga kasong murder, estafa, at falsification of documents. Ang biskotso moderno ay tuluyan ng nagsara, at ang mga ari-ariang nakuha ni Nestor sa masamang paraan ay kinumpiska ng korte. Ngunit sa lumang bahay ng mga Valderrama sa Iloilo, ang kapaligiran ay hindi naging malungkot. Sa halip, ito ay muling nabuhay. Isang maagang umaga, habang ang hamog ay nananatili pa sa mga dahon ng saging, magkasamang nakatayo sina Corazon at Beatriz sa harap ng lumang pugon. Wala na ang kaba, wala na ang lihim. Ang tanging naroon ay ang tunog ng paghahalo ng harina at ang mahinang lagitik ng nagniningas na kahoy sa loob ng pugon. Ate, sigurado ka ba rito? Tanong ni Beatriz habang hawak ang isang malaking tray. Hindi ba sayang ang kikitain natin kung ibabahagi natin ang recipe sa iba? Numiti si Corazon habang ibinubuhos ang saktong sukat ng tuba o tubig niyog na hinaya ang mag-alsa ng magdamag. Beatriz, napatunayan na natin kung anong nangyayari kapag ang isang bagay ay ipinaddadamot at ginagamit lang para sa sariling interes. Ang biskotso ni Nanay Rosa ay hindi lang para sa ating dalawa. Ito ay para sa lahat ng mga taong nangangailangan ng pagkakataon. Binuksan ni Corazon ang huling liham ni Nanay Rosa na nahanap niya sa ilalim ng aparador. Binasa niya ito ng malakas para marinig ni Beatriz. Coring at Beatriz. Ang panaderya ay hindi lang gusali. Ito ay isang tahanan. Kung sakaling mawala ako at ang ating negosyo ay malagay sa panganib, huwag niyo itong ipaglaban para lang sa pera. Ipaglaban niyo ito dahil ito ang nagsisilbing kusina ng ating komunidad. Ang tunay na yaman ay wala sa bangko, kundi sa dami ng taong busog dahil sa inyong malasakit. Napayuko si Beatriz. Ang mga mata ay muling nagtubig. Sa loob ng maraming taon, inisip niya na ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng maraming branch at pagiging kilala. Ngayon lang niya naintindihan na ang pinakamalaking tagumpay ay ang makitang muling nakangiti ang kanyang ate at ang muling pagbabalik ng dangal ng kanilang pamilya. Nung araw na yon, binuksan nila ang gate ng kanilang bakuran. Pero hindi ito biskotso moderno.
Sa itaas ng pinto, may isang bagong karatula na gawa sa kahoy. Kusina ni Rosa, biskotso at pag-asa. Hindi ito isang factory. Ito ay naging isang community kitchen. Dumating ang mga balo, ang mga nanay na walang trabaho, at ang mga kabataang gustong matuto ng sining ng pagbe-bake. Tinuruan sila ni Corazon ng bawat hakbang, mula sa pagpili ng harina hanggang sa pakikiramdam sa init ng pugon. Huwag niyong madaliin, Turo ni Corazon sa mga kababaihan. Ang bawat tinapay ay parang sugat ng puso. Kailangan ng tamang panahon para maghilom at maging matatag. Habang nagkakatuwaan ang lahat, lumapit si Beatrice kay Corazon. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap ng kanyang ate, sa harap ng lahat ng tao sa komunidad. Ate, sa harap nila, gusto kong humingi muli ng tawad. Hitbi ni Beatrice. Dahil sa akin, muntik ka nang mawala. Dahil sa ambisyon ko, naging bulag ako. Handa akong magsilbi rito habang buhay para lang makabawi sa'yo. Mabilis na hinawakan ni Corazon ang mga balikat ni Beatrice at pilit itong pinatayo. Tinitigan niya ang kanyang kapatid ng may buong pagmamahal. Ang parehong pagmamahal na ibinigay niya noong bata pa ito. Tumayo ka, Beatrice, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad at paggalinga. Hindi kita pinalaki para habang buhay kang lumuhod. Pinalaki kita para maging katuwang ko sa pagtayo. Niyakap ni Beatrice ang kanyang ate. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng hiya at utang na loob na naging lason sa kanilang relasyon ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng tunay na pagmamahalan na hindi nagbibilang ng utang, kundi nagbabahagi ng biyaya. Inilabas na nila ang unang meri ng biskotso mula sa pugon. Ang amoy nito ay kumalat sa buong barangay. Isang amoy na pamilyar, mainit at puno ng alaala. Lumapit si Kapitan Ben at ang mga kapitbahay. Dala ang kani-kanilang mga kape. Wala nang mapanghusgang tingin, wala nang bulong-bulungan. Ang lahat ay nakikibahagi sa tamis ng tagumpay ni Corazon. Habang nakatingin si Corazon sa usok na lumalabas sa tsiminea ng pugon, tila nakita niya ang anino ng kanyang nanay Rosa na nakangiti sa kanya. Ang kanyang famga ay hindi lang niya nabawi. Naitaas niya pa ito sa paraang hinding-hindi na muling mabubura ng sinumang Nestor. Hindi man siya naging milyonaryo gaya ng plano ni Nestor, si Corazon naman ang naging pinakamayamang babae sa Iloilo. Mayaman sa kaibigan, mayaman sa pagmamahal, at higit sa lahat, mayaman sa kapayapaan ng isip. Ang biskotso ni Corazon ay hindi na lang basta pagkain. Ito ay naging simbolo ng bawat babaeng minaliit, bawat inang binalak burahin, at bawat taong muling bumangon mula sa sarili nilang apoy. At sa bawat kagat ng kanilang mga suki, nalalasahan nila hindi lang ang tamis at renyat ng tinapay, kundi ang tamis ng katarungan at ang lutong ng isang bagong simula.